Saturday ngayon, April 20. Kakatamad kumilos. Ano na? Okay, 8 o'clock na. Kakatamad bumangon kasi maulan. Tapos, ayun, parang sarap lang matulog. Hindi pa nga ako makapaglaba. Maglalaba sana ako. Kaya lang makulimlim. Tapos maambon-ambon. Hindi rin matutuyo yung lalaban ko. Ay, si Lucky. Tumabi sa akin kasi nilalamig. Ito siya sa kama. Tulog-tulog muna kami. Iga-iga lang. Mamaya tingnan ko yung bahay ni Stewart kasi need kong nang linisan yung kusina niya. So, see you later. Sleep muna kami ni Lucky. Sleep lang si Lucky. Sleep yung baby. Baby ko na yan. Sleep na. Good morning, kiss. Umangon na ako guys, nakapag-shower din ako and si Lucky. So, gawa tayo ng coffee. Mainit na yung water. Kailangan natin mamili ng ito yung aking mga capsule. So, mag-ano ko. Ito masarap. Yan. Cafe Delete. Ito yung parang may Milo. May Milo. So, lagay na natin siya dito. Medyo maalikabok kasi hindi ko nga masyado ginagamit. Gamit ko lang pag trip ko siya. So, ayan. Walang tayong tasa. May tasa ko dito maliit. Sakto lang yan for 1 coffee. Kape tayo. So, ayan na siya, guys. Ayan. Isang gamitan ko lang yun kasi wala ng flavor yun after. So, ayusin ko lang yung aking coffee and yung tinapay ko. See you! Ito yung breakfast ko. Yung chocolate cake. Kain tayo, guys. Nanonood ako ng live ni John Carroll. Shout out kay John Carroll. Siya ang nagsimula ng umaga ko. Okay, kain na tayo. Yun yung pinapanood ko. Live niya. Then, ito yung weather ngayon. Medyo makulimlim. And, maambon-ambon pa nga. So, later, check ko rin yung bahay sa kabila kasi malapit na yun umuwi by next week. So, hindi ko pa nalilinis yung kanyang kitchen. Kain tayo. Buksan natin yung ating garage. Kasi nalabas ko yung kulungan ni Lucky. Gagamitin namin sa Monday. Kasi nga dadali natin siya sa sa clinic. Papa-dissect natin siya. Ito ko na yung susi. Susog ko lang ito. Sumikip na naman yung daigdig ko rito. Charot. Susian natin ang mga bagay-bagay. Pa nalilinis itong itong tagal na. Locker. Garahe namin. So, may tumawag daw. No messages. No messages. Tumawag lang.
Kaya dyan. Someone calls. Ito yata si ano, Tina nung tumawag pumunta dito. Ito yung mga screw. Kailangan ni Jenica. Ayan, yan. Sa labas ko yung kulungan. Yan, lilinisan natin. Para madala natin. Pinagamitan niya nung binigay siya sa akin. Hindi pa nakabili. Hindi ko pa napalitan. Wala pa pambili. Ayan, hindi kasi naman siya lumalabas. Kaya hindi ko rin kailangan ng walisan ko lang ng konti. Ang dumi. Wait lang guys. Ito pala yung parol na napanalunan natin kay Neri. Next time pakakabit ko dun sa likod. Kasi may saksakan naman dun sa likod. Ang ganda sana siya dito sa harap. Kaya lang wala akong saksakan. So linis lang ako guys. Walisan ko lang dito. Sana lang din ako ng labahan kahit makulimlim. Alam ko namang hindi matutuyo kasi yung langit. Grabe yung dilim. Kaya bahala na kung paano siya matuyo. Uniform ko kasi nandyan. So, linisan ko muna yung lalagyan natin kay lahat. Ito yung pinaka-screw niya. Sa clinic, mukha naman siyang kagalang-galang. Charot. Mukha naman siyang okay. Puno niya. Pa naman siya, kaya lang mukha na siyang luma kasi nga matagal hindi nililinisan. ready na for
lakad namin on Monday. Yung ating paglalagyan kay Lucky. Babandang muna ako ng labahan. Ito yung usually favorite kong ginagamit. Wala kasi silang downy dito. Maganda sana yung downy. Kasi mas gamay ko na yung downy dahil sa Pilipinas yun yung gamit natin. So, eyebags pa more. Yung makatulog na maayos. So, ganito lang yung buhay natin dito. Kasi nga wala akong kasama, wala akong kwentuhan. Pero kung nandito na yung anak ko, malamang lagi kami nasa garaan o nasa labas. O kaya nandito sa likod ng beranda kasi nakaka-jamming ko ngayon din. Isa rin yung makulit na bata. So, sana madala ko sila magkapatid para naman maipasyal ko rin sila dito. So, pasok muna tayo sa bahay habang naantay natin yung ating binabanlawan. At mawala na yung isang bata. Ano? Ayan, bata makulit. So, magluluto na tayo ng noodles. Tapos, ito yung butter corn. And, ito na yung ating apritada al jeba. Patatas lang. Ayan, luto na din yung rice natin. So, may pambaon na rin tayo tomorrow. Maulan sa labas. Malungkot ang bebe ko. Kasi, maulan. No, it's raining outside. Medyo basa-basa na yung ating veranda. And bureaucratic obstacles involved in the travel processes. But why worry about it instead of focusing on planning your trip? GovAssist is here to transform those challenges into a smooth and enjoyable experience. With over 5 years of experience in U.S. travel services and having assisted more than 140,000 people in successfully traveling to the U.S., our proficient... So, naload din tayo kay Daisy Lynn Castro and shoutout kay Daisy. Ganda, diba? Dali nga pala dito si Melita kanina kasi may duty siya dito na bandayan si Chard ng 1 to 3. 2 hours yun. But since maulan, hindi ko na siya pinag-stay ng matagal. And napansin nga niya na parang medyo haggard yung face ko. Parang hindi daw ako nakakatulog ng maayos. Parang kailangan ko daw magpahinga ng mabuti. At saka, yun. Sabi niya, siguro miss na miss mo yung family mo sa Philippines. Sabi ko, oo. Kung pwede nga lang makauwi. Or makapagbakasyon sila dito. Kaso wala eh. Wala naman tayong savings na ganun kalaki para pa-travel sila dito. And hindi natin alam kung gaano kahigpit yung ating immigration as of this time. Kasi nga yung kay Jenica na visa until na wala pa. Wala pang result. And yun. So, we'll wait pa din sa progress ng kanyang visa. So, merong binigay sa akin si Melita about dito sa pinamimigay ng council. Ito yung mga listahan kung paano ka maghahanda during kung merong mga cyclone or fire, bushfire or flood. So, dito mo isusulat lahat yung mga kailangan mong ihanda. And then, yung mga evacuation na pwede mong puntahan. Just in case na, kasi ako nag-work ako sa Bundy. So, si Richard lang dito, tsaka si Lucky. So, sila yung mga importanteng mga kailangan nila dapat. Meron akong secured na lalagyan para doon. And, i-carry na lang nila. So, while I'm there in town, kasi at least doon sa town, pwede kong mapuntahan yung mga friends ko doon. Marami akong pwedeng matuluyan. Pero yung dalawa dito sa bahay, sila magte-take over. So, maganda yung binibigyan kanila ng ganito yung mga preparation for the upcoming mga incident. Kasi at least dito nakalagay na yung mga recommendation. Like ito. Okay ka. Ito meron silang para sa pet.
yung mga kailangan ng pet, kung saan sila, yung mga information about your pet, kasi syempre kung sila yung maglilikas or sa kanila ma-hand over yung pet mo, alam nila kung ano yung mga kailangan. Tapos ito rin yung mga gamot or anything na information about sa pet, tsaka dun sa kay Richard, so sa amin. So dito nakalagay yung mga supply list na pwede mong ihanda para dun sa ganong incident. So maganda yung ganito na pinamimigay nila at saka pinaghahanda nila yung mga tao dito. Like what I've said, I'm so glad na may mga ganito kasi syempre makakapaghanda tayo, tapos alam na natin kung ano yung mga talagang importanteng mga kailangan natin ihanda na pwede natin ilagay sa plastic container. So nagkaroon ako agad na idea para at least, diba, and alam ng mga nagbabantay kay Chart kung saan nakalagay, and for safety reasons, para yun, hindi tayo matataranta pag oras na dumating yung time na yun. So thank you dito, and thank you kay Melita sa pag-aalala sa amin. So don't know kung what will happen pa today kasi it's raining, hindi naman kami makakalabas, pero handa ko na yung kotse kasi may work tomorrow. And dapat nga talaga lalabas ako today kasi natambak na yung aking mga recycle bottles, pero hindi ako nakalabas kasi umuulan, ang dilim ng langit, so hindi namad akong lumabas. So yun lang, see you again later.